Sa unang dalawang bahagi ng Target Quick Response, napag-alaman po natin na libo-libo mga Pilipinong namamatay dahil sa paninigarilyo at sa pagpapatupad ng Sin Tax Reform Law. Target sana nito na mapamahal ang presyo ng sigarilyo at mas maraming buwis sa makolekta. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang naninigarilyo at malaki pa rin ang gastos ng pamahalaan sa pagpapagamot sa mga nagkakasakit dahil sa paninigarilyo. Sa ngayon, may bagong kampanyang DOH upang mabawasan o hindi man mahinto ang paninigarilyo ng maraming Pilipino. Narito po ang ikatlong bahagi ng Target Quick Response. Habang di pa lubusang ramdam sa bilang ng mga naninigarilyo ang epekto ng Sin Tax Reform Law, ilang programang pinaigting ng Department of Health para tulungan ang mga naninigarilyo na tigilan ng bisyo. Meron din tayong programa na ilulunsad, hindi pa nga napaka-intention kung paano natin matulungan itong mga kababayan natin gustong huminto, subalit para bang addicted na sila. Ang mga interesado sa programa pwedeng mag-walk-in sa smoking cessation centers ng DOH. Maaari rin silang sumali base sa rekomendasyon ng MMDA at iba pang kapartner nilang ahensya. Yung basic service ng counseling and probably add on pa yung provision of pharmacotherapy na kung makita na high level ang nicotine dependence, hindi na siya kaya sa behavioral therapy. Nila, posibleng tumigil sa bisyong smoker, lalo na kapag napagtanto niya ang tindi ng epekto nito sa kanyang kalusugan maging sa mga nasa paligid niya. Smoking is bad for my health. Diba? Kailangan ma-realize na yun, not only for my health, but for all those people around me. It is possible to quit. And there are interventions that can help a smoker to quit. Pagdidiin ng DOH, pinaka-importante pa rin ang public education. Makaliko man ng malaking buwis mula sa Sin Tax Reform Act, hindi pa rin ito sasapat para tustusan na mahigit 188 billion pesos gastusin sa pagpapagamot sa mga apektado ng sakit dulot ng paninigarilyo taon-taon. Mismong DOH, aminado rito. Mas malaki talaga ang gastos sa tax na ating nakukuha ngayon. Kaya nga, ating kampanya is to make sure na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga kabataan, ay as much as possible, hindi na magsigarilyo. Samantala, nagpakita ng suporta sa Graphic Health Warning Bill ang ilang tobacco companies sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography noong Miyerkules. Kabilang dyan ang Philip Morris, Fortune Tobacco Corporation, Japan Tobacco International, British American Tobacco Philippines at Mighty Corporation. Inalmahan lang nila ang laki ng graphic warning at ang panahon kung kailan ito nakatakdang ipatupad, lalo't papalitan pa nilang packaging ng mga sigarilyo. Sa panukalang batas kasi, 60% sa harap at 60% rin sa likod na panel ang dapat sakop ng graphic warning. Ayon kay Senador Pia Cayetano, Vice Chairperson ng komite, pagkaaralan nila ang mga suhestyon. Pero anumang batas ang ipatupad laban sa paninigarilyo, sa huli, so those are some of the challenges. The other challenges, of course, is that the decision that has to be done by a smoker, kung siya ay titigil na dahil ang kanyang kalusugan ay naapektuhan. Bigyan ng choices ang mga tao, however, to make sure na naiintindihan nila at nalalaman na ito'y makakasama sa kanilang kalusugan.